yung tally natin dito ay 5 plus 1, that is equal to 6. So, ibig sabihin, ang frequency po natin for table, that is equal to 6. So, ganyan po yung frequency. Okay, so how about the relative frequency? Okay, this one, fourth column, is the part of measurements compared to the whole sample. To get the relative frequency, divide the frequency of each fruit or each object by the total frequency. Remember that the sum of all relative frequencies must be equal to 1. So, yung relative frequency, ito po ay in a form of decimal. So, paano po kaya? So, mamaya magbibigay po ako ng example paano po ma-compute yung relative frequency. And the last column po ay percentage. So, i-define natin. Percentage represents the measurements portion to the overall sample expressed in hundreds or percentage. So, likewise, the sum of the percentage must be equal to 100%. So, lahat ng nakala po nating data, kapag percentage po natin, dapat ito po ay 100%. Ano po? So, ipa-percentage po natin yung bawat category po na nakalap po nating data. So, paano po i-percentage? I-base po natin sa relative frequency. So, mamaya, bibigay ko po yung example. Okay, so as a summary of the frequency distribution table parts, so yung category po, again, ito po yung ating mga kinukuha na data. Okay, nako-collect na data. So, category, kung ano po yung nakollect nating data. So, dito po ay fruits, kaya different kind of fruits. And then, yung pinakamababa po ay ating quantitative data. Ito po ay tumutukoy sa number. Ibig sabihin, measurable po siya o nasusukat. Okay. Ang mag-represent po sa kanya ay number. So, ang keyword po natin sa quantitative ay quanti. Okay? So, quanti, ito po ay numerical. Okay? Or nasusukat. May number po. Involve po yung number. While in, sa qualitative data, ang keyword po ay quali. So, pag sinabi po natin quali, ito po ay description ng isang bagay. Or descriptive information. At kapag descriptive lang, ibig sabihin, hindi po involved dito ang number. So, we cannot measure. Okay? So, ito po yung simple illustration ng quantitative at qualitative. Okay, so pag sinabi po natin qualitative data is the taste of banana. So, qualitative po siya because taste of banana does not involve any number. So, wala pong number na involved dito pag sinabi po natin taste of banana. So, yun po ay quality o qualitative. At pag sinabi po natin weight of banana, ang keyword po dito ay weight of banana. So, ano po yung weight? Di ba po ang weight is measurement? Ibig sabihin, nasusukat, involved dito ang number. So, yun naman po ang quantitative data or quantitative variable.